AY681AY. Ikaw. Nagkasabay na nagsalita sina Mila at ang dalaga. Halatang pareho. Kaming hindi inaasahan na magkasalubong. Alice, sino siya? Bakit parang pamilyar siya? Panipi. Nagtataka na nagtanong ang isa sa mga batang babae. Ang pinuno ng mga batang babae ay walang iba kundi si Alice. Oh, siya si Mila, ang nag-iisang mag-aaral mula sa aming universidad na nakapagtapos ng isang internship sa Hong Kong television station. Medyo naiinggit na sagot ni Alice. Lahat sila ay nagmula sa kagawaran ng broadcasting at hosting sa Mayberry University. Sa makatuwid, natural na nagkaroon ng pagkakataon si Alice na dumating at matuto din dito. Gayunpaman, isang pangkat ng 30 katao ang itatalaga sa mga istasyon ng telebisyon at maraming departamento ng pahayagan batay sa isang tiyak na porsyento. Tanging ang mga may pinakamahusay na mga marka at mga resulta ay bibigyan ang pinakamahusay na mga pagkakataon sa pag-aaral. Oh, alam ko, Alice. Siya ba ang kasintahan ngayon ng iyong dating kasintahan? Panipi. Maraming mga batang babae na nakatabi ay biglang nagsimulang tumingin kay Mila na may ibang ekspresyon sa kanilang mga mata. Pagkatapos ng lahat, ang matalik na kaibigan ay palaging magiging matalik na kaibigan. Palagi silang kakampi sa kanilang sariling matalik na kaibigan. Dahil ang dating kasintahan at kasalukuyang kasintahan ay parehong nalilito sa oras na ito, ang sitwasyon ay talagang medyo mahirap. Walang itinago si Alice sa kanyang matalik na kaibigan. Hindi ba napag-usapan na ito ng mga batang babae nang una silang makarating sa Hong Kong? Siyempre, pinag-usapan nila ang tungkol sa mga lalaki higit sa anupaman. Bukod dito, sinimulan pa rin nila ang paghahambing ng kanilang sariling mga kasintahan. Upang maging matapat, kumpara sa kanyang mga kaibigan, ang unang tao na nakipag-date siya, na walang iba kundi si Quinton ay wala namang karapat-dapat. Sa katunayan, makalipas ang ilang panahon, sinimulan din ni Alice natanggihan ang katotohanang nakipagrelasyon na siya kay Quinton. Kung tutuusin, ang tanging dahilan lamang kung bakit siya nakasama ni Quinton ay dahil sa akala niya na siya ang tumulong sa kanya. Hindi inaasahan, ang taong tumulong sa kanya ay talagang walang iba kundi si Gerald. Bukod dito, sino ang maaaring maging mas natitirang kumpara kay Gerald? Kung sabagay, palaging kalmado at pinipigilan si Gerald. Talagang nagustuhan din ni Alice ang ugali niya. Sa makatuwid, kahit na magkasama lamang silang dalawa sa isang araw, ipinagmamalaki pa rin ni Alice na sabihin sa lahat na si Gerald ay kanyang dating kasintahan. Sinabi pa niya sa lahat na siya ay ang kanyang nag-iisang dating kasintahan. Siyempre, nang isiwalat niya ang katotohanang ang pagkakakilanlan ni Gerald ay walang iba kundi ang dakilang G. Crawford na mula sa Mayberry City, lahat ng mga kasama niya ay laking gulat. Maaari lamang silang umiyak at magdalamhati sa katotohanang sayang ang kanilang hiwalayan. Haha, nagsimulang sumakit ang puso ni Alice nang maisip niya si Gerald. Kung wala nang iba pang nangyari noon, ikakasal na siya sa isang napakamayaman at maimpluwensyang pamilya ngayon. Ngunit, aba, ang salitang Gerald ay tila naging isang ulap pagkatapos nito at ginawang live sa anino si Alice sa lahat ng oras. Ito rin ang dahilan kung bakit pinili niyang pumunta sa Hong Kong. Dahil sa gusto niyang iwasan ang anumang alaala na mayroon siya kay Gerald. Sa makatuwid, si Alice ay hindi may larawan ng damdamin nang makita niya si Mila sa sandaling ito. Gayunpaman, ang ganoong uri ng pakiramdam ay halatang hindi gaanong matindi ngayon kumpara sa nakaraan. Maganda pa ba kayo ni Gerald? Tanong ni Alice na may hawakan ng pagmamataas at kay abangan sa mukha. Oo, mabuti na ang ginagawa natin. Panipi. Hindi rin mapigilan ni Mila na makaramdam ng kaunting selos nang makita niya si Alice. Kung sabagay, minsang ipinagtapat ni Gerald ang kanyang pagmamahal sa kanya sa koridor dahil sa hindi pagkakaintindihan. Kahit na alam ni Mila na walang nangyari sa pagitan nilang dalawa, hindi niya maiwasang hindi komportable nang isipin niya ito. Sa makatuwid, naramdaman ni Mila na hindi kailangan na sabihin niya kay Alice na nakipagtalo siya kay Gerald. Mabuti yun noon. Hangad ko ang pinakamahusay para sa inyong dalawa. Panipi. Sagot ni Alice habang nakangiti.
na may walang pakialam na ugali. Tama iyan. Kung ito ay isang buwan na ang nakakaraan, tiyak na. Pakiramdam ni Alice na napaka hindi komportable at kahit na naiinggit kapag nakita niya si Mila. Ramdam na ramdam niya ang sobrang pagkainggit at inggit kay Mila, dahil ninakaw niya sa kanya ang kasintahan. Ninakawan siya ng kaluwalhatian at kayamanan na dapat sana ay mayroon siya. Kung tutuusin, siya ang taong una ng interesado si Gerald mula pat simula pa lang. Kaya, simpleng mayaman kang kasintahan sa Mayberry City, tama ba? Hindi rin ginagawa iyon ni Alice ng masama. Pinaburan siya ni G. Yan mula sa Hong Kong ngayon. Parehong sina G. Yan at G. Crawford ay nagmula sa parehong mayaman at maimpluwensyang pinagmulan ng pamilya, kaya hindi naman sila ganoong kaiba. Bukod dito, si G. Yan ay mula sa Harvard. Panipi. Ang mga batang babae na tumabi ay hindi mapigil ang ihambing si Gerald kay G. Yan. Nais nilang makuha ang ilang mukha para kay Alice. Paimpol na tumanggo si Mila. Ito ang dahilan kung bakit medyo nagbago si Alice. Naisip niya dati na talagang napakahusay at kahanga-hanga ni Gerald. Gayunpaman, hindi siya nakakasama dahil siya ang palagi ang kinamumuhian at minamaliit siya mula sa simula pa lamang. Ito ang dahilan kung bakit nagmamadali natapos ang kanyang love story. Ang pagsisisi ang pinakamagandang salita na naglalarawan sa kanyang naramdaman. AY682AY. Gayunpaman, napagtanto lamang ni Alice matapos siyang lumabas sa bilog sa Mayberry City. Ito ay naka-out na ang mundo ay talagang napakalaking. Hindi lamang si Gerald ang tao sa mundong ito na may ganoong uri ng halaga at halaga. Sa makatuwid, ang damdamin ni Alice para kay Gerald ay nagsimulang maglaho at wala na siyang ganoong kalakas na damdamin para sa kanya. Isang cruise ship. Panipi. Sa oras na ito, ang isa sa mga kaibigan ni Alice na nakatayo sa tabi niya ay biglang nagsalita habang nagsimula siyang tumalon ng buong tuwa. Iyon ang cruise ship ni G. Yan. Alice, hinihimok ni G. Yan ang kanyang mamahaling cruise ship upang kunin kami. Panipi. Mayroong isang napakamarangyang cruise ship sa dagat sa sandaling ito. Isang batang lalaki na nakasuot ng bathrobe ang may hawak na isang baso ng pulang alak sa kanyang kamay habang nakatayo siya sakay ng cruise ship. Ito dapat ang G. Yan na pinag-uusapan ng mga batang babae. Ginoo, ang gwapo talaga niyan. Panipi. Tama iyan. Talagang napakapalad talaga ni Alice. Ito ay orihinal na isang napakasimpleng tea party, ngunit talagang nakilala ni Alice si G. Yan doon. Alice, sa palagay ko dapat mo lang tanggapin ang pagtugis ni G. Yan. Panipi. Sigaw ng mga kaibigan ni Alice sa sobrang kaba. Nanatiling tahimik si Alice at simpleng tinitigan niya si G. Yan na. Papalapit sa kanila na may ngiti sa labi. Ang cruise ship ay dumating kaagad. Mabilis na bumaba si G. Yan mula sa cruise ship. Alice, pasensya na sa huli. Sambit ni G. Yan habang nakatingin kay Alice na may ngiti sa labi. Ayos lang. Dahan-daang pinakinis ni Alice ang kanyang buhok habang isinasok ito sa likuran ng kanyang tainga. Ginoo, yan, kailan magsisimula ang cruise party natin? Panipi. Tuwang-tuwa na tanong ng iba pang mga batang babae. Maaari tayong magsimula kaagad, okay. Matapos magsalita si G. Yan, bigla siyang natigilan. Napatingin siya kay Mila na nakatabi sa oras na ito. Halatang mas maganda siya at may mas mahusay na ugali kumpara kay Alice. Alice, kaibigan mo rin ba ito? Nagtatakang tanong ni G. Yan habang hinuhubad ang kanyang salaming pang-araw. Hindi, narito lang siya sa tabi ng beach upang maglakad-lakad at magpahinga. Panipi, sagot ni Alice na may hindi nasisiyahan. Kung gayon, kagandahan, bakit hindi ka sumakay sa aking cruise ship kasama namin noon? Maaari tayong magkakasabay sa isang cruise dinner party. Panipi, si Mr. Yan ay biglang yumuko sa harapan ni Mila habang inaabot niya ang isang napaka-ginoong paanyaya sa kanya. Salamat na lang. Malamang tumugon lamang si Mila ng dalawang salita ng harapin ang masigasig na paanyaya ni G. Yan. Ginawa nitong napakapangit ang ekspresyon ng mukha ni G. Yan. Sa isang iglap, walang batang babae ang tumanggi sa kanya mula pa noong bata.
Bukod dito, siya ay tumatanggi sa publiko sa ngayon. Beauty, natatakot ako na hindi mo pa rin alam kung sino ako, tama? Ba, hindi mapigilan ni G. Yan ang umiling habang mapangiti siya ng mapangiti. Hindi na niya pinalawig muli ang paanyaya sa kanya. Ginoo, yan, may boyfriend na siya. Ang kanyang kasintahan ay walang iba kundi si G. Crawford na mula sa Mayberry City. Panipi, ang isa sa mga batang babae na nakatabi ay biglang nagsalita. Oh, hindi nakakagulat kung ganon. Panipi, mapait na ngumiti si G. Yan bago niya sinabi, gayunpaman, kahit na siya ay isang mayaman at maimpluwensyang tao sa Mayberry City, doon lamang nalalaman ang kanyang impluwensya at presensya. Dahil tumanggi kang sumali sa amin, humihingi ako ng paumanhin. Alice, Terena, ilalabas ko kayong lahat upang masiyahan sa simoy ng dagat sa gabi. Panipi, sambit ni G. Yan habang nakatingin kay Alice. Sa sandaling ito, ngumiti si Alice habang tumatango. Sa isang banda, nakatingin siya kay Mila na may medyo mayabang na ekspresyon sa mukha. Tila ba sinusubukan niyang sabihin, kaya paano kung ang lalaking nag-abandona sa akin ay isang napakahusay at maimpluwensyang tao? Palagi akong makakahanap ng isang lalaking may mas mahusay na mga katangian at kakayahan upang ituloy ako. Panipi, at ikaw, Mila, ay palaging mawawala sa akin kahit na ikaw ay isang Diyosa na kahit na ang mga batang babae ay laging hinahangaan. Alice, tingnan mo iyan, na, ano yun? Panipi, sa oras na ito, biglang sumirit ulit ang mga batang babae. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi na ito sa labas ng kaguluhan. Ngunit sa halip ay pagkabigla. AY683AY. Ang pangkat ng mga tao ay nagulat sa tunog. Nang tumingin sila, nakita nila ang halos 100 tuktok at pinakamaluho na mga cruise ship na lumilitaw sa ibabaw ng dagat sa madilim na gabi. Bakit ito ang tuktok at pinakamaluho? Ito ay sapagkat nang makita nila ang cruise ship ni G. Yan, naisip nila na ito ang pinakamaluho na cruise ship na nakita nila. Gayunpaman, pagtingin sa 12 ng mga cruise ship sa dagat. Ngayon, tila ang mga cruise ship ay lahat ay nakasisilaw at hindi kapanipaniwala bilang isang barkong pandigma ng galaxy. Ito ay isang pambihirang tagpo. O aking Diyos, magkano ang gastos sa isa sa mga cruise ship? Panipi, hindi mapigilan ng mga batang babae na mapang-isi sa kilig. Kahit na si Mila ay natigilan sa oras na ito. Lalong nagulat at natigilan si G. Yan, siya ay nasa isang ganap na pagkatulala. Ginoo, yan, lahat ba ng mga cruise ship para sa cruise ship festival? Ngayong gabi, talagang nasa sabik kami ngayon. Panipi, tanong ng dalaga kay G. Yan habang excited na hinawakan ang braso nito. Tama iyan. Pagkatapos ng lahat, ang talagang mayaman at maimpluwensyang mga negosyante at kilalang tao ang karaniwang karapat-dapat na lumahok sa cruise ship festival. Ang sinumang ordinaryong tao ay mapapanood lamang ang ganitong uri ng kaganapan sa telebisyon. Gayunpaman, ang mga batang babae ay talagang hindi inaasahan na makita ang ganitong uri ng malaking eksena kapag sila ay simpleng lumahok sa cruise ship festival sa kauna-unahang pagkakataon. Namumutla rin si Alice sa kaba. Hindi, ang mga cruise ship na ito ay pawang dinisenyo ng mga nangungunang eksperto at propesyonal sa buong mundo. Ang mga cruise ship na ito ay dapat na mula sa Tyscol Island. Ang bawat isa sa mga cruise ship na ito ay hindi mabibili ng salapi. Masiglang, sagot ni G. Yan, pagkatapos ng lahat, kahit na si G. Yan ay lubos na may kaalaman at nakita na ang karamihan sa mundo. Ito ang unang pagkakataon na talagang nasasaksihan niya ang isang eksenang tulad nito. G. Yan, ano itong Tyscol Island na iyong pinag-uusapan? Panipi, nagtanong ang mga batang babae na hindi pa nila naririnig bago ito. Ang Tyscol Island ay isang maliit na isla sa dagat. Narinig ko lang, ito sa tatay ko. Mayroong isang ganap na mayaman at pandaigdigang tao na bumili ng buong isla. Itinayo ng taong iyon ang buong isla at ginawang isang lugar na parang isang kamangha-manghang palasyo. Sa dagat, sa madaling sabi, ang buong isla ay napakadako at napakaganda. Panipi, hindi pa natin naririnig ito noon.
Mayroon bang ganoong kalaki at engranding bahay? Anong itsura? G. Yan, maaari mo ba kaming dalhin doon upang tingnan ito? Panipi. Lahat ng mga batang babae ay nagtanong sa Pag-asa. Umiling si G. Yan bago niya sinabi, natatakot akong imposible iyon. Sa totoo lang, pinalad ang aking ama na nakita ito minsan. Gayunpaman, maaari lamang siyang manatili sa isla ng mas mababa sa ilang minuto, hindi man siya pinayagan na kuhanan ito ng kahit anong litrato. Gayunpaman, sinabi ng aking ama na ang maikling ilang minuto sa islang iyon ay lubos na sulit sa buhay na ito. Sa makatuwid, labis din akong nagulat. Kung sabagay, ano ang pagkatao ng aking tatay? Talagang seryoso siya sa pagkamangha at napuno siya ng papuri para sa lugar na iyon. Panipi. Matapos sabihin iyon ni G. Yan, ang lahat ay napuno ng higit na kagalakan at mga inaasahan. Naisip pa ni Alice sa kanyang sarili na magiging perpekto lamang ito. Kung maaari silang maging maswerteng makita ang isla para sa kanilang sarili. Sayang naman, ngunit huwag masyadong panghinaan ng loob. Mga batang babae, susubukan kong dalhin kayo roon sa paglaon upang masilip natin ang tanawin ng isla. Gayunpaman, maaari lamang natin itong tingnan mula sa isang malayong distansya. Sambit ni G. Yan na, may nakangiting ngiti sa labi. Mabuti yan. Ang mga batang babae ay tuwang-tuwa. Sa oras na ito, ang nangunguna at pinakamaluho na mga cruise ship ay dumating na. Sina G. Yan, Alice, at ang natitirang mga batang babae ay hindi nang ahas na magpatuloy sa pagsasalita ng malakas at simpleng. Humakbang lang sila sa gilid. O aking Diyos, tingnan lamang ang kawani na nagtatrabaho sa mga cruise ship ng Taiscol Island. Lahat sila ay may suot na napakamahal na damit. Panipi. Siyempre, mahal ang kanilang mga damit. Damn it. Handa akong magtrabaho lamang bilang isang empleyado sa isa sa mga cruise ship din. Panipi. Hindi mapigil ang sabihin ng isa sa mga batang babae. Sure sapat, laging may mga tao na mas malaki pa at mas mahusay kaysa sa atin sa mundong ito. Bago ito, naisip ko na si Gerald ang pinakamagaling at pinakamagaling na tao. Napagtanto ko lang na nagkamali ako nang makilala ko si G. Yan at iminulat ko ang aking mga mata sa isang bagong mundo. Ngayon, nakasalamuha ko ang isang mas malaki at mas natitirang mundo ngayon. Panipi. Lihim na naisip ni Alice ang pareho sa isang sobrang pagkainggit sa kanyang mga mata. Si Mila naman, malinaw din na gulat siya. Humakbang din siya pabalik paatras habang nakatayo sa gilid. Hindi nagtagal dumating ang cruise ship. Mayroong higit sa 20 waitresses na bumaba mula sa cruise ship ng sunod-sunod. Tumayo sila sa magkabilang panig ng daungan. Ang mga waitress na ito ay pawang bihis sa isang pamamaraan at estilo na medyo katulad sa mga aristocrat ng Europa. Noong nakaraang siglo, pagkatapos nito, isang lalaking nasa edad na ang naglakad palabas ng cruise ship. Tila naglalakad sila papunta sa amin. Sigaw ng mga batang babae sa sarap. Si Alice naman, pinigilan din ang hininga sa oras na ito. AY684AY. Pagkatapos nito, direktang dumaan sa kanila ng lalaking nasa edad na. Pagkatapos nito, dumating siya bago ang nagulat na si Mila sa isang magalang na pamamaraan. Miss Mila, pinanganak ako ng panganay na binibini upang kunin ka. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay yumuko ng malalim at magalang siya kay Mila. Likas na alam niya kung paano ang hitsura ni Mila at kung saan siya naghihintay sa oras na ito. Piliin mo, sunduin mo ako. Tiningnan ni Mila ang 12-dosenang mga cruise ship na nakadock. At seryoso siyang natigilan. Ang kapatid na babae ni Gerald na si Jessica, talagang mayaman. Oo naman, Miss Mila. Pumunta kami dito upang espesyal na sunduin ka ngayon. Humihingi ako ng paumanhin na panatilihin kang naghihintay ng mahabang panahon. Panipi. Pagkarinig na narinig niya ng mga sinabi ng Katie wala, ang batang babae na kinukutsa si Mila bago ito ay natigilan na ang kanyang bibig ay nakasabit ng malapad. Kanina pa niya siya pinagtatawanan at banibiro. Bilang isang resulta, wala lamang siyang pakialam sa cruise ship festival. Sa wakas naintindihan ni G. Yan na hindi katakataka kung bakit ang lamig at baliwala sa kanya ni Mila kanina.
Agad niyang naintindihan ang agwat sa pagitan niya at ni G. Crawford sa ngayon. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting moloko para sa pagtatangka ring magpakitang gilas sa harap ni Mila ngayon lang. Tungkol kay Alice, likas siyang hindi makapaniwala. Ikaw, bakit mo siya sinusundo at bakit mo ginagamit ang isang marangyang entourage upang kunin siya? Talagang nararamdaman ni Alice ang labis na pagkabalisa sa oras na ito. Hindi alintana kung si Mila ang kanyang karibal sa pag-ibig o isang imahinasyong kaaway lamang, walang sinuman ang gugustuhin na ang kanilang kaaway ay maging mas malakas kumpara sa kanilang sarili. Bukod dito, sa oras na ito, si Mila ay napakalakas hanggang sa puntong ito ay ganap ng hindi maihahambing. Makakaapekto ito ng direkta sa mood ng isang tao. Ito mismo ang nararamdaman ni Alice sa sandaling ito. Sino si Mila? Siya ay kanyang sariling karibal sa pag-ibig at siya ay kasalukuyang kasintahan ng dating kasintahan. Gayunpaman, talagang tumatanggap siya ng ganitong uri ng eksklusibong paggamot ngayon. Halatang pakiramdam na sobrang selos at inggit siya. Sa makatuwid, hindi niya maiwasang tanungin ng diretsyo ang tagapangasiwan ng katanungang ito. Haha, ito ang aming batang Panginoon, kasintahan ni G. Crawford. Kaya, natural na kailangang bigyan natin siya ng pinakamahusay at pinakapambihirang paggamot. Panipi, tungkol naman sa Katie wala, sinasagot lamang niya ang mga katanungan ni Alice sapagkat sa palagay niya lahat sila kaibigan ni Mila. Boom! Gulat na gulat si Alice at namumutla ang mukha sa isang iglap. Ang bagay na talagang ayaw niyang marinig at ang bagay na kinakatakutan niyang nangyari sa wakas. Ni hindi niya naramdaman ang sobrang pagkabalisa o pagkasabik. Ngayon, ang dahilan kung bakit labis siyang sabik na kumpirmahin ang mga katotohanan ito sa tagapangasiwa ay dahil iniisip niya kung natatanggap ni Mila ang ganitong uri ng paggamot dahil kay Gerald. Kung sabagay, ang pamilya ni Mila ay hindi gaanong kapanipaniwala. Gayunpaman, ano ang dapat niyang gawin kung dahil talaga ito kay Gerald noon? Ano ang dapat niyang gawin pagkatapos? Naramdaman ni Alice na parang mababaliw. Si G. Crawford ba na yung pinag-uusapan, Gerald Crawford? Napakalakas mong kapangyarihan, kaya bakit binibigyan mo ng ganyang mukha si G. Crawford mula sa Mayberry City? Bakit? Si Alice ay kumikilos ng medyo hysterically sa oras na ito. Tama yan miss. Si G. Crawford ay walang iba kundi ang aming batang Panginoon, si G. Gerald Crawford. Ang islang ito ay binili ng nakatatandang kapatid na babae ni G. Crawford bilang lugar para makapagpahinga muna siya at magbakasyon. Panipi, sagot ulit ng Katie wala. Ano? Ang nakatatandang kapatid ni Gerald ay ang napakalakas na taong klaseng tao sa buong mundo. Ibig bang sabihin ay mabubuhay din si Gerald sa isla na yun kung nais niya noon? Panipi, tanong ni Alice at namumula ang mga mata sa oras na ito. Tama iyan. Gayunpaman, kung talagang nais ni G. Crawford na manirahan sa isang isla, maaari lamang siyang bumili ng ibang isla. Gayunpaman, ang maliit na halaga ng pera ay hindi maaaring maging nagkakahalaga ng isang sentimo kay G. Crawford. Panipi, ano? Sa oras na ito, ang 5 batang babae na nakatayo sa isang hilera ay nakabuka ang kanilang mga bibig dahil sa pagkabigla. Tungkol kay Alice, naramdaman niyang parang hinihingal na siya. Naramdaman niya na makakaya lamang niyang tuluyang matanggal ang nararamdamang ito sa pamamagitan ng paglukso sa dagat at pagkalunod sa kanyang sarili hanggang sa mamatay. Ito ay naka-out na ang pagkakakilanlan ni Gerald ay hindi lamang G. Crawford mula sa Mayberry City. AY685AY. Pinagmasdan nilang umalis si Mila. Huminto na sa pagsasalita ang mga batang babae. Bukod sa labis na pagkainggit, mayroon ding bahid ng pagseselos sa kanilang mga mata. Si Alice lamang ang nagkaroon ng isang napakakomplikadong kalagayan sa oras na ito. Kung sa una pa lang ay nakatuon lang siya sa karakter ng isang tao. Kung ganoon ang kaso, pipiliin niyang makipagrelasyon kay Gerald. Noon, kung tutuusin, hindi pa siya nagmamahal dati sa oras na iyon. Nais niyang makakuha ng isang relasyon. Iyon ang dahilan kung bakit hiniling niya kay Naomi na ipakilala sa kanya ang isang lalaki.
Tinawag pa siya ni Noemi ng gabi bago ang kanyang kaarawan, upang makausap lamang siya tungkol kay Gerald. Alice, salubungin mo lang siya. Darating din siya para sa birthday party ko bukas. Paano ko may lalagay ito? Siya ay isang napaka-nakatuon at tapat na tao. Napakagwapo din niya. Kung sa bagay, ito ang magiging kauna-unahang pagkakataon na umibig. Sa makatuwid, dapat kang maghanap ng isang matapat at mabuting tao upang mapigilan mo siya. Kung iyon ang kaso, pagkatapos ay tiyak na magiging pinakamahusay na kandidato si Gerald. Tiyak na tretuhin ka niya ng mabuti. Panipi, ayos lang nun. Dahil nasabi mo na ang mga magagandang bagay tungkol sa kanya, pagkatapos ay makikilala ko lang siya bukas. Pagkatapos, panipi, sa oras na ito, inaabangan talaga ito ni Alice. Sa katunayan, naramdaman pa niya na hindi ito magiging isyu kung mahirap si Gerald. Gayunpaman, pagkatapos na makilala sila at matapos marinig ang lahat ng nakakahiyang mga bagay na sinabi ni Danny tungkol kay Gerald, hindi mapigilan ni Alice ang kanyang sarili mula sa paghamak at pagtingin ng masama kay Gerald. Naramdaman niya na kahit na kailangan niyang maghanap ng kasintahan, mas makakabuti siguro na makahanap siya ng mas mayamang kasintahan noon. Ang pananaw at pangunawa ni Alice sa pag-ibig ay nagsimulang magbago ng kaunti mula sa sandaling iyon. Sa makatuwid, talagang nakakasama niya si Gerald noon. At lahat ng pag-aari ni Mila ay magiging kanya na noon. Ang pera ay magiging isang hanay lamang ng mga numero sa kanya. Sa hinaharap, nawala na sana lahat ng kahulugan. Hindi na niya kailangan pang makatipid ng anumang pera upang makabili ng anumang mga mamahaling kalakal sa hinaharap. Ngunit, ito ay isang awa na walang ngunit. Huli na, mahigpit na kinuyam ni Alice ang kanyang mga kamao at pakiramdam niya ay hindi nasisiyahan ng malalim sa loob. Alice, nakaalis na sila. Kaya, bakit hindi rin tayo umalis? Ngayon, panipi, ang ilang mga batang babae ay nawala na ang kanilang interes na sumakay sa cruise ship. Kung hindi man, dapat ba silang sumakay sa cruise ship upang makita nila kung ano ang hitsura ng isla ng ibang tao? Hahaha, iyon ang isla ng nakatatandang kapatid na babae ni Gerald. Ngunit maaari lamang niya itong tingnan mula sa gilid. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting inutil habang iniisip niya ito. Hindi ako magbibitiw sa kapalaran. Napatingin si Alice sa mga cruise ship na nawawala sa gabi habang lihim niyang pinapaalala ang sarili. Sa oras na ito, nakalapag na si Mila sa isla. Ang buong isla ay kasing marangya at engrandi tulad ng ginawa ni Yan. Mukha itong isang napakalaki at marangyang palasyo. Napakaganda at nakakagulat. Pumasok na siya sa estate ngunit kakailanganin niyang sumakay sa isang espesyal na kotse upang makarating sa kinaroroonan ni Jessica. Tumagal ng halos 30 minutong biyahe bago tuluyang makarating si Mila sa isang villa sa estate. Pagkatapos nito, siya ay lumabas ng kotse. Bilasan mo at tingnan mo ako. Gusto kong makita kung ano ang hitsura ng aking hipag. Gusto ko siyang makita. Ano ang bilasin? Darating na siya rito. Panipi. Nang lumabas si Mila sa kotse, nakita niya ang isang batang babae na nakikipaglaban sa isang lalaki. Sinusubukan ng batang babae na agawin ang isang cellphone mula sa bata. Ang batang lalaki na iyon ay isang chubby na tao at nakilala na siya ni Mila dati. Wala siyang iba kundi si Yoel. Oh, narito ang hipag. Panipi. Nang makita ni Yoel si Mila, dali-dali siyang tumakbo sa kanya. Kung sa bagay, lahat ng nangyari sa maghapon ay talagang kinakatakutan ni Yoel na mamatay. Manam, oo, panipi, AY686AY. Nagmamadaling tumanggo si Mila. Siya si Mila, girlfriend ni Godbrother. Panipi, tumakbo din agad ang dalagita kay Mila. Napakagat siya sa labi dahil sa kuryosidad habang nakatingin kay Mila pataas at pababa. Mukha siyang mga 18 taong gulang. Napaka-adorable niya at medyo maganda rin siya. Melinda ang pangalan ko. Kumusta, Mila? Panipi, sambit ni Melinda habang nakipagkamay sa Mila. Tila parang pareho silang may magandang impresyon sa bawat isa. Malinaw na hinahanap ni Jessica si Mila sa ilang kadahilanan. Kaya, hindi masyadong sinabi sina Melinda at Yoel at diretsyo na ring pumasok si Mila. Ang pinakamatandang dalaga ang kumuha kina Melinda at Yoel.
Bilang kanyang pagiging Diyos at kapatid, nasa mas mahusay na kalagayan si Yul kumpara kay Melinda na medyo nakakaawa pa. Inabandona siya noong siya ay 3 taong gulang at pinagtibay siya ni Miss Crawford at dinala siya pabalik. Mahal niya siya at labis na naiinis sa kanya. Si Melinda ay kadalasang napakamalikot ngunit talagang may napakabait na puso. Panipi, dali-daling ipinaliwanag ng Katie Wala habang inaakay niya si Mila. Papasok. Pagkatapos nito, nakarating sila sa isang napakamaluho na silid ng pag-aaral. Kumatok sa pinto ang Katie Wala. Pasok ka. Mag-isa namang naglakad papasok sa silid ni Mila. Nakita niya si Jessica na nakahiga sa isang recliner sa isang open-air rooftop na may isang baso ng pulang alak sa kanyang kamay habang nakatingin siya. Hello, Jessica. Bati ni Mila habang tumatango. Mila, hindi mo kailangang maging magalang sa akin. Naiintindihan ko rin ang sitwasyon mo. Maaari mo lamang akong tretuhin bilang iyong sariling nakatatandang kapatid na babae. Kaya, bakit hindi tayo makipag-chat ng kaunti noon? Bukod dyan, ikaw ang kasintahan ng aking kapatid. Hindi mo ba naisip na obligado akong aliwin ka dahil sa relasyon mo sa aking kapatid? Umupo. Ibinaba ni Jessica ang kanyang baso ng alak bago siya tumayo. Pagkatapos nito, ngumiti siya ng bahagya habang nakatingin kay Mila. Sis, ano ang gusto mong pag-usapan? Tanong ni Mila. Kaya, kahit na nakakuha ako ng ilang intel, sa palagay ko mas mabuti pa rin na sabihin mo sa akin ang lahat ng personal. Kaya, bakit hindi natin pag-usapan kung paano kayo nagkakilala ni Gerald? Noon, sagot ni Jessica. Hindi maintindihan ni Mila ang mga hangarin ni Jessica at kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya, simpleng sinabi niya kay Jessica tungkol sa kung paano niya nakilala si Gerald at pati na rin ang mga detalye ng kanilang mga karanasan na magkasama. Matapos makinig kay Mila, tumanggo lang si Jessica at sinabi, kaya, ibig mong sabihin na kayong dalawa ay hindi pa nakakaranas o dumaan sa anumang hindi malilimutang magkasama. Noon, ganoon lang kayong magkakilala na pareho. Panipi, oo, pero sis, sa palagay ko ang pinakamahalagang bagay ay ang magmahal ang dalawang tao kapag sila ay magkasama. Bakit? Kailangan nilang maranasan o dumaan sa ilang hindi malilimutang mga bagay na magkasama. Sa kaibahan, nararamdaman ko na ang bawat sandali kasama si Gerald ay hindi malilimutan dahil sa kung paano niya ako mahalin at dahil sa pakikitungo niya sa akin. Panipi, nang marinig ni Mila ang tanong ni Jessica, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kawalan ng kapanatagan sa kanyang puso. Ito ay dahil diretsyong tumusok sa kanyang puso ang mga salita ni Jessica. Kung gayon, hayaan mo akong magtanong sa iyo ng isa pang tanong. Ikaw ay nasa isang relasyon kay Gerald. Kaya, naisip mo bang magpakasal kay Gerald sa hinaharap? Kung iyon ang kaso, naiisip mo ba ito ngayon o naisip mo na ito bago ito at pakiramdam na kapwa kayo ni Gerald ay nakalaan na magkasama mula pa sa simula? Tanong ni Jessica. Naintindihan agad ni Mila ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Jessica. Kung siya lang ang nakasama ni Gerald upang makasama siya, kung ganoon ay hindi masyadong pinag-isipan ni Jessica ang bagay na ito. Gayunpaman, kung nais ni Mila na magpakasal kay Gerald at pagkatapos ay maging isang miyembro ng pamilyang Crawford, kung gayon ang mga bagay ay hindi na magiging simple. Bukod dito, natakot din si Jessica na si Mila ay nakipagrelasyon lamang kay Gerald dahil sa kanyang pera. Napakatalino mo rin na babae, Mila. Kaya, naniniwala akong naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Dapat mo ring malaman na lubos na si Gerald ay maaaring maging napakauto at gullible pagdating sa relasyon sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Si Gerald ay nawawala sa maraming pag-ibig at pagmamahal noong siya ay bata pa dahil sa ilang mga patakaran at regulasyon sa aming pamilya. Kaya, pakiramdam niya ay may kakaibang naantig tuwing ginagamot siya ng mabuti ng isang batang babae, kahit na ito ay isang napakasimpleng kilos lamang. Panipi, gusto ko talagang alamin kung mahal ka ba talaga ni Gerald at gusto ko ring malaman kung ano ang gusto mo tungkol kay Gerald. Siyempre, depende yun sa kung mayroon kang anumang hangaring magpakasal kay Gerald. Hindi na ako magtanong ng karagdagang
Mga katanungan kung pareho kayong walang balak magpakasal. Gayunpaman, kung may balak kang magpakasal kay girl. Pagkatapos ay hihilingin ko sa iyo ang maraming mga katanungan. Pagkatapos, ito ay sapagkat talagang maraming mga patakaran at regulasyon sa pamilyang Crawford. Ang mga patakarang ito ay masyadong mahigpit. Sa makatuwid, kung minsan, naiisip ko na mas mahusay na maranasan ang panandaliang sakit kaysa sa pangmatagalang sakit. Sagot ni Jessica, sis, ibig mong sabihin na hindi kami magtatapos sa pag-aasawa. Ni Gerald sa huli, naniniwala ka ba na nakipagrelasyon ako kay Gerald dahil sa pera? Tanong ni Mila. Nakangiti ng ngiti si Jessica bago niya sinabi, to be honest, yes. Sa pinakamaliit, batay sa ilang impormasyon na nakuha ko, parang iyon ang kaso. Siyempre, alam ko din na mayroon kang isang natatanging pagkatao at karakter at hindi ka magsisinungaling kay Gerald. Gayunpaman, natatakot ako na hindi ka papayag ang aking mga magulang na magpakasal kay Gerald. Pagkatapos ng lahat, nasaksihan mo lamang ang dulo ng malaking bato ng yelo ng lakas at kapangyarihan ng pamilyang Crawford. Sa makatuwid, naiisip mo kung gaano kalakas at maimpluwensya ang pamilya Crawford. Kaya, ang pamilyang Crawford ay may likas na paraan sa paggawa ng mga bagay at kanilang sariling mga alituntunin. Panipi, AY687AY. Malinaw na naintindihan ni Mila ang sinusubukang sabihin sa kanya. Ngayon ni Jessica, binigyan din siya ni Jessica ng isang napakalinaw na pahiwatig. Hindi mapigilan ni Mila na maramdaman na ang puso niya ay talagang nasa sobrang sakit sa sandaling ito. Orihinal na naisip niya na ang mga bagay ay magiging napakasimple. At magtatapos siya na ikakasal kay Gerald at magagawa nila ang natitirang buhay nila ng magkasama noon. Gayunpaman, sa pagtingin sa paraan nito, tila ito ay ganap na imposible. Hindi sinabi sa kanya ni Gerald ang lahat dati. Sa makatuwid, naisip lamang ni Mila na siya ay isang napaka-mayaman at maimpluwensyang tao lamang sa Mayberry City. Ngunit paano maaaring malaman ng sinumang ordinaryong tao ang anumang bagay tungkol sa kanyang totoong pagkakakilanlan at pinagmulan? Kaya, Mila, inaasahan kong maglagay ka ng ilang saloobin sa bagay na ito kapag bumalik ka. Dapat mong isipin kung paano mo isasagawa ang iyong relasyon kay Gerald at kung aling direksyon ang nais mong gawin sa relasyon na ito. Panipi, tinapik ni Jessica sa balikat si Mila bago niya sinabi, maaari kang manatili dito sa islang ito ngayong gabi. Dadalan ko ang isang tao para pauwiin ka bukas. Bukod doon, makakapunta ka sa aking Taiscol Island kahit kailan mo nais sa hinaharap. Gayunpaman, Mila, may isang bagay na dapat mong ipangako sa akin. Ito ay patungkol sa bagay na nabanggit ko sa iyo dati. Inaasahan kong hindi mo sasabihin kay Gerald na pareho tayong nagkita ngayon. Panipi, likas na tumanggo si Mila bilang sagot. Malinaw na talagang gusto talaga ni Jessica si Mila. Gayunpaman, wala ring magawa si Jessica pagdating sa ilang mga bagay. Ang tukoy na resulta ng pagtatapos ay ganap na nakasalalay sa reaksyon at desisyon ni Mila at Gerald. Sinabi lamang sa kanila ni Jessica tungkol sa bagay na ito nang maaga sapagkat mahal at inalagaan niya sila. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Mila. Ilang beses na niyang naisip ang tawagan si Gerald. Gayunpaman, hindi niya maiwasang isipin ang katotohanang palaging tinutulungan siya ni Gerald simula pa lang. Kung sa bagay, simula't huli ay wala na siyang nagawa para kay Gerald. Sa halip, si Gerald ang gumagawa ng lahat para sa kanya sa lahat ng ito. Ito ay ang parehong kaso ngayon. Hiniling ni Mila ang tulong ni Jessica kahit na nasa Hong Kong siya. Kung hindi man, hindi sana niya makitungo ang isang tulad ni Hali ng mag-isa. Kung nais talaga niyang makasama si Gerald at gugulin ang natitirang buhay sa kanya, dapat malaman niya kung paano maging independent. Sa ganoong paraan, maibabahagi niya ang mga alalahanin ni Gerald at matulungan siya sa hinaharap sa halip na idagdag sa kanyang pasanin. Tahimik lamang na naalala ni Mila ang kanyang sarili. Kasabay nito, kakagaling lang ni Gerald sa kanyang kama. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tatawagan niya si Mila dahil naging ugali na niya itong gawin. Ang dalawa sa kanila ay hindi pa nakikipag-ugnay sa isa't isa sa
2 hanggang 3 araw ngayon. Magsisinungaling siya kung sinabi niyang hindi niya ito pinalampas. Gayunpaman, matapos itong pag-isipan, nagpa siya si Gerald na kalimutan ito. Kung sabagay, baka magalit pa si Mila. Ipapaliwanag lamang niya sa kanya ng personal ang mga bagay kapag tumungo siya sa Hong Kong sa loob ng ilang araw. Manatili din siya kasama si Mila sa Hong Kong ng ilang araw. Pagkatapos, gayunpaman, gumawa pa rin ng pagkusa si Gerald na magpadala ng isang text message kay Mila upang sabihin sa kanya na magpahinga ng maaga at iba pa. Ang bagay ay naayos na at si Gerald ay makakapasok sa Salford University bukas bilang isang transfer student. Gagamitin niya pagkatapos ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang mag-aaral ng paglipat upang malaman ang karagdagang impormasyon tungkol sa batang babae. Ang universidad ay nagbigay din ng maraming pansin sa bagay na ito matapos malaman ang tungkol sa pagkatao ni Gerald. Siyempre, sinabi ni Gerald sa universidad na panatilihin ang isang mababang profile at hindi niya nais na isapubliko ng universidad ang bagay na ito. Kung sabagay, hindi talaga siya transfer student. Para sa klase, si Gerald ay naatasan sa parehong klase ni Marvin. Si Marvin ay anak ng iligal na tour guide. Siya ay isang mabilog at matalinong binata. Nagpa-appointment si Gerald kasama si Marvin ng maaga sa umaga. Kinabukasan at sabay silang lumabas. Hoy, young master, ito ang ating universidad. Hayaan mo akong ipakita sa iyo sa paligid ng ating universidad ngayon. Panipi, hindi ako bata Panginoon. You can just call me Gerald, sagot ni Gerald na may isang nakangiting ngiti sa labi. O sige, young master Gerald. Walang imik si Gerald. Pagkatapos nito, pareho silang nagtungo sa kanilang silid-aralan. Sa oras na ito, marami ng mga tao sa loob ng silid-aralan. Sa sandaling nakita nila si Marvin na humahantong kay Gerald. Papasok sa silid-aralan, alam agad ng lahat na ito ang transfer student na binanggit ng guro na opisyal na sasali sa kanilang klase. Ngayon, naghihintay din ang guro sa loob ng silid-aralan mula ng madaling araw. Gerald, inayos na ang upuan mo ng maaga. Pwede ka munang umupo, sinabi ng guro. AY688AY. Sa katunayan, nabanggit na ni Gerald na hindi na niya kakailanganin ng anumang espesyal na atensyon o pangangalaga mula sa universidad. Pagkatapos ng lahat, simpleng pupunta siya rito sa ilalim ng dahilan ng isang transfer student sa loob ng ilang araw. Gayunpaman, halatang tumatanggap si Gerald ng ginustong paggamot. Nakaupo siya sa pwesto na diretso sa harap ng silid-aralan. Guro, hindi pagmamayari ang upuang iyon. Pag-aari ito kay Fabian. Bakit mo kailangan ibigay sa kanya ang pwesto ni Fabian? Panipi, sa oras na ito, biglang tumayo ang isang batang babae at hindi nagtanong habang itinuturo kay Gerald. Isabel, dito lang lumipat si Gerald. Paano ka makakapagsalita sa ganitong pamamaraan? Makaupo lang muna si Gerald dito. Mag-aayos ako ng isa pang pwesto para kay Fabian pagbalik niya mula sa kanyang kompetisyon. Panipi, walang magawa na sumagot ang guro na may malaswang ngiti sa labi. Bakit? Nagpatuloy na nagtanong si Isabel ng balisa habang nakatitig kay Gerald sa galit at pagkasuklam. Isabel, ikaw ang kinatawan ng klase. Kaya, bakit ka nagsasalita sa paraang iyon? O sige, napagpasyahan na. Panipi, matapos magsalita ang guro, ngumiti siya kay Gerald bago lumabas ng silid-aralan. Pagkatapos nito, napuno ang klase ng pagbulong ng mga mag-aaral sa kanilang sarili. Karamihan sa kanila ay pinag-uusapan ang katotohanan na tila ba hindi gaanong masaya si Gerald dito at iba pa dahil nasaktan na niya ang kinatawan ng klase. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao sa pangkalahatan ay may kaugaliang manakot sa mga hindi kilalang tao. Ito ay totoo anuman ang sa paaralan o sa lugar ng trabaho. Kaya, lahat ay likas na nagpakita ng isang hindi maipaliwanag na pag-alit na pag-uugali kay Gerald na ang bagong mag-aaral sa paglipat na parang natatakot silang subukan at agawin ni Gerald ang mga bagay mula sa kanila pagkatapos pumunta dito. Gayunpaman, hindi masyadong pinansin ni Gerald ang lahat ng ito. Kung tutuusin,
napakalinaw ni Gerald tungkol sa kanyang hangarin. Sa pagpunta dito, sa makatuwid, natural na hindi siya magbibigay ng pansin sa ganitong uri ng walang kwentang bagay. Sinabi ni Isabel na, maraming kakilakilabot at nakakasakit na mga bagay kay Gerald matapos siyang makaupo. Hindi mapakali si Gerald tungkol dito. Nang matapos na ang klase, may binulong si Isabel sa ilang mga kaibigan. Matapos sumulyap kay Gerald, Isabel at ang kanyang mga kaibigan ay sabay na tumungo sa banyo. Tulad ng para sa iba pang mga mag-aaral sa klase, wala sa kanila ang handang makausap si Gerald. Ginoo, Crow, I mean Gerald. Panipi, sa gitna ng lahat ng mga kamag-aral, si Marvin lamang ang nakakaalam na si Gerald ay may napakalakas at makapangyarihang background, kung hindi dahil sa pagtanggi ni Gerald na ibunyag ang kanyang totoong pagkatao, tatayo na sana si Marvin at ipaglaban si Gerald noong inaatake siya ngayon ni Isabel. Hindi mo kailangang seryosohin ang mga salita ng kinatawan ng klase, may mali sa kanya. Sa katunayan, may isang bagay na seryosong mali sa kanya, sinabi ni Marvin. Hahaha. Ayos lang siya nga pala. Ano ang problema sa kinatawan ng klase, Isabel? Tanong ni Gerald habang nakangiti-ngiti. Ubo. Sa gayon, paano ko ilalagay ito? Kung sasabihin kong snobbish siya at paninindigan ng tama, hindi yun magiging tama. Gayunpaman, hindi rin tama na sabihin na hindi siya makasarili at pantay ang pakikitungo sa lahat. Tatayo lang siya para sa isang tao. At isang tao lang ang magagamot niya. Gayunpaman, hindi siya naglalagay ng anumang kahalagahan sa iba pa man. Halimbawa, kunin mo ako, hindi pa niya ako pinapansin o ang iba pang mga lalaki sa aming klase, sagot ni Marvin. Huwag sabihin sa akin na ang nag-iisa lamang na nagmamalasakit sa kanyang puso ay ang lalaking iyon na tinawag na Fabian. Panipi, sagot ni Gerald na may ngiti sa labi habang umiling na walang magawa. Pagkatapos ng lahat, nakikita ni Gerald na natamo niya ang puot at hindi nasisiyahan kay Isabel sapagkat tila kinukuha niya ang pwesto ng taong ito na tinawag na Fabian. Iyon ang dahilan kung bakit sinimulan siyang i-target ni Isabel. Tama iyan. Wala itong iba kundi si Fabian. Ay nako, hindi ko alam kung anong nangyayari kay Isabel. Tuluyan na siyang sinaktan ni Fabian at lubos siyang nai-inlove sa kanya dahil lamang sa medyo mayaman at gusto ng magpakitang gilas ang pamilya ni Fabian. Sa makatuwid, si Isabel ay naging interesado kay Fabian mula pa noong unang taon at hinabol niya siya hanggang sa kanyang nakatatandang taon. Ang pinapahalagahan niya lang ay si Fabian. Hindi ka banggitin, may isang beses nang sinampal ni Isabel ang isa sa kanyang mabubuting kaibigan na lumaki kasama niya dahil lamang sa sinabi niya na si Fabian ay hindi mabuting tao. Labis nitong natigilan ng kaibigan, kaya may isip mo lamang kung gaano nahuhumaling si Isabel kay Fabian noon. Ito lang ang dahilan kung bakit kanya tinatrato ng ganito ngayon. Panipi, kaya parang dapat kong iwasan siya sa hinaharap pagkatapos. Sagot ni Gerald na may malaswang ngiti sa labi. Kung sabagay, nandito si Gerald upang maghanap ng iba at ayaw niyang magdulot ng gulo habang nandito siya. Habang kinakausap pa niya si Marvin, si Isabel at ang kanyang mga kaibigan ay bumalik sa silid-aralan. AY689AY. Galit na naglakad si Isabel papunta kay Gerald habang ang mga kasintahan ay nagtagkasama. Inilagay ni Gerald ang kanyang backpack sa mesa sa oras na ito. Pagkatapos nito, lumapit sa kanya ang isa sa mga batang babae na nakako ang mga braso sa harap ng kanyang dibdib. Nagpanggap siya na parang walang nangyayari habang hinihila niya ang backpack ni Gerald at ibinagsak ito sa lupa. Sa parehong oras, ang isa sa iba pang mga batang babae ay nagmamadali at halatang sadya na apakan ang backpack ni Gerald. Humihingi ako ng paumanhin, Gerald. Hindi sinasadyang natapakan ko ang iyong backpack. Marumi ito ngayon dapat ko bang hugasan ito para sa iyo? Panipi, tanong ng dalaga habang nakatingin kay Gerald na may humihingi ng paumanhin na mukha. Malinaw na alam ni Gerald na sadyang ginagawa ito ng mga batang babae. Naiisip lang niya na malas talaga siya na nasaktan ng isang pangkat ng mga batang babae sa kanyang unang araw dito.
Madali silang makakalaban ni Gerald. Gayunpaman, hindi dumating si Gerald dito upang magpakitang gilas. Sa makatuwid, hindi talaga mapakali si Gerald sa mga batang babae. Napailing lang siya ng may mapangiti na mukha habang sinasabi, "Salamat, ngunit hindi mo kailangang gawin iyon." Matapos niyang magsalita, inunat ni Gerald ang kanyang kamay. Habang sinusubukan nitong agawin ang kanyang backpack. Hindi na kailangan. Paano natin ito magagawa? Isabel, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin noon? Panipi, tanong ng batang babaeng may mahabang buhok habang nakatingin kay Isabel. Madali lang yan. Matapos niyang magsalita, kumuha si Isabel ng isang bote ng tubig. Bago siya direktang nagbuhos ng tubig sa backpack ni Gerald. Marami sa kanilang mga kamag-aral ang nanood ng eksenang ito na naglalahad sa harap nila sa tuwa. Ito ay isang napakalupit na paraan para maipakita ni Isabel ang kanyang kapangyarihan at awtoridad. Sa klase na ito, ang pamilya ni Stella ay napakalakas sa Salford. Si Stella ay mabuting kaibigan din kay Isabel. Malinaw na sinusubukan ni Stella na makakuha ng hustisya para kay Isabel. Panipi, tama iyan. Malas talaga ang lalaking to. Ito ay simpleng mahusay. Hindi lang niya nasaktan si Isabel, ngunit nasaktan din niya si Stella. Magkakaroon ng magagandang palabas para panuurin natin. Sa hinaharap, panipi, pinag-usapan ng mga kamag-aral ang bagay na ito sa kanilang sarili. Sa mahinang boses, pagkatapos nito, tumingin si Stella kay Isabel, na parang sinusubukan niyang patunayan ang kanyang punto. Tingnan mo, Isabel, niwala siyang lakas ng loob na lumaban. Pagkatapos nito, ang mga batang babae ay bumalik sa kani-kanilang mga upuan. Gerald, si Stella ay may isang matatag na pinagmulan ng pamilya. Ngunit sa palagay ko wala silang kasing pera tulad ng sa iyo. Bukod dito, parang sadyang binubuli ka nilang lahat. Sinabi ni Marvin kay Gerald sa mahinang boses. Ngumiti si Gerald bago umiling at sinabing, "Okay lang." Matapos niyang magsalita, kinuha ni Gerald ang kanyang basang backpack bago ilagay ito sa windowsill upang matuyo ito. Pagkatapos nito, hiniling niya kay Marvin na samahan siya sa banyo. Damn it! Ni hindi nga siya nagagalit pagkatapos naming gawin iyon. Sa kanya, panipi, ang isa sa mga batang babae ay ganap na nagwawala para sa mga salita matapos makita na hindi galit si Gerald, at hindi man lang niya naramdaman na napahiya kahit na matapos ang kanilang ginawa. Sa halip, nakangiti pa rin siya na parang walang mali. Si Stella at Isabel ay nakaramdam din ng kaunting pagkabalisa. Sa oras na ito, magsisimula na ang kanilang magkasanib na klase. Matapos ang maikling sandali, tumungo agad ang lahat sa silid aralan. Nagpanggap din si Gerald na magtungo sa magkasamang silid-aralan upang makasabay sa kilos niya. Ni hindi siya nagdala ng anumang mga libro kasama niya. Kapag ang lahat ay naglalakad patungo sa magkasamang silid-aralan, lahat sila ay masigasig na nakikipag-chat sa kanilang sarili. Gayunpaman, pagpasok nila sa magkasamang silid aralan, biglang nagsara ang lahat at lahat sila ay tahimik na tahimik. Na para bang naayos na nila ito ng maaga. Maging sina Stella at Isabel ay tuluyan ding natahimik sa oras na ito. Si Gerald ay nakikipag-chat din kay Marvin habang naglalakad papasok sa magkasamang silid-aralan. Nang tumingin siya sa harap ng silid-aralan, nakita niya na ang guro ay hindi pa nakakarating sa silid-aralan. Ngunit bakit ang bawat tao ay napakatahimik at may pag-uugali? Noon, gayunpaman, tahimik na naintindihan ni Gerald ang dahilan ng tumingin siya sa unang hilera ng pinagsamang silid-aralan. Mayroong dalawang batang babae na nakaupo sa harap na hilera ng pinagsamang silid-aralan. Pareho silang maganda. Sa katunayan, si Stella at Isabel ay maaari ring isaalang-alang bilang napakagandang mga batang babae. Gayunpaman, mahuhuli sila kung ihinahambing sila sa dalawang batang babae. Sa oras na ito, halatang napansin din ng dalawang batang babae ang tingin ni Gerald. AY690AY. Nang ang babaeng mas maganda ay itinaas ang kanyang ulo at nakita si Gerald, lumingon siya sa isang malamig at hindi nag-aalalang pamamaraan. Medyo nagulat ang ibang babae nang makita niya si Gerald. Itinulak ni Marvin si Gerald upang bigyan siya ng isang pahiwatig na ito na
Paano maaaring hindi sila makilala ni Gerald? Ang dalawang batang babae ay hindi lamang anumang ordinaryong dumadaan sa kanya. Ito ang may kakayahan at makapangyarihang mga batang babae na nakilala niya sa bundok ng araw na iyon. Iyon, ang batang babae na medyo kamukha ni Kate. Gayunpaman, hindi natuloy si Gerald sa pagtitig sa kanila. Sa halip, kumilos ng walang galaw habang mabilis niyang binawi ang kanyang tingin. Umupo si Gerald sa isang hilera sa likuran ng dalawang babae. Kasama si Marvin. Maaari ba talaga siyang mula sa pamilya Fenderson? Habang tumitingin ito sa kanya, mas naramdaman ni Gerald na ang batang babae ay talagang kamukha ni Kate. Ang batang babae na nagngangalang Jasmine ay talagang napakalamig at mayabang. Napansin ni Gerald na kahit siya ay talagang maganda, parang hindi niya gaanong nailarawan ang labis na emosyon o ekspresyon sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang kanyang kasama ay tila naging mas aktibo at madaling lapitan. Nasisiyahan si Marvin na gumawa ng mga nakakatawang bagay at gumawa ng mga biro upang maakit ang pansin ng ibang tao sa kanya. Kapag nasa klase sila, ang batang babae na iyon ay tumawa ng ilang beses dahil sa mga biro at kalokohang kilos ni Marvin. Sa lalong madaling panahon, ang unang dalawang klase ay natapos. Nang ganoon, ang mga klase sa universidad sa pangkalahatan ay mabilis na natapos. Umalis din agad ang dalawang dalaga. Jasmine, sa tingin mo interesado sa'yo ang lalaking yon? Hihihi. Nang masagasaan namin siya sa huling pagkakataon, nakatingin din siya sa iyo ng direkta. Nang makita kanya sa silid-aralan ngayon lang, nakatingin din siya sa iyo at nakatuon sa iyo ang tingin niya. Maaari kong garantiya na siya ay talagang in love sa iyo, tulad ng lahat ng iba pang mga lalaki. Panipi. Ang dalawang batang babae ay nagpatuloy na nakikipag-chat sa kanilang mga sarili habang naglalakad sila patungo sa itaas na palapag ng campus. Sa palagay ko nakatingin siya sa iyo sa halip. Namula si Jasmine sa hiya. Ito ay malinaw na siya ay napakasensitibo at nahihiya pagdating sa ganitong uri ng paksa. Maaaring hindi mo alam ito ngunit talagang nakatingin ako sa lalaki mula sa gilid ng aking mata sa panahon ng klase ngayon lang. Napagtanto kong si Chubby Wadley at ang lalaking iyon ay kapwa. Sinusunod ka at lihim na nakatingin sa iyo. Ang Chubby Wadley na iyon ay nagtatago sa likuran upang silipin kami sa klase sa nakaraan. Ito ay simpleng perpekto ngayon. Mayroon siyang kasama na ganoon din ang ginagawa sa kanya. Panipi. Alam ng mga batang babae ang pangalan ni Marvin ngunit nasanay na sila sa pagtawag sa kanya na Chubby Wadley. Kung alam ni Marvin na palaging ay biruin siya ng dalawang Diyosa kapag sila ay malaya, tiyak na pakiramdam niya ay sobrang nasasabik. Hindi ako nag-aalala tungkol kay Chubby Wadley. Kung sa bagay, ang dahilan kung bakit sinubukan niyang lumapit sa aming dalawa sa nakaraan ay dahil lamang sa medyo may pagkausyoso siya sa amin. Pagkatapos nito, nang malaman niya na nasisiyahan kami sa kasiyahan, gusto lang niyang kumuha ng negosyo para sa kanyang ama na nagtatrabaho bilang isang gabay sa paglilibot. Kung sa bagay, hindi ganoon kadali ang maghanap buhay ang kanilang pamilya. Kaya, si Chubby Wadley ay talagang isang napaka-filial na bata. Panipi, sagot ni Jasmine. Kaya, sinasadya mong mas malakas ang pagsasalita mo minsan. Dahil lang sa iniisip mo na siya ay isang napaka-filial na bata. Tanong ng dalaga. Tumango si Jasmine. Sa totoo lang, medyo nag-aalala ako sa lalaking katabi ni Chubby Wadley. Hindi ko alam kung bakit ngunit binibigyan niya ako ng ibang-iba ng vibe at pakiramdam mula sa pinakaunang pagkakataong nakita ko siya. Hindi ko alam kung paano ko ipaliwanag kung anong uri ng pakiramdam ang mayroon ako. Mindy, ganoon din ba ang nararamdaman mo? Panipi. Ako paano ko milalagay ito? Marahil ay kaunti lamang. Gayunpaman, halatang hindi ito seryoso tulad ng paglabas. Iniisip ko lang na dapat siya ay isang kawili-wiling tao. Panipi, sagot ni Mindy habang nakangisi. Sa palagay ko dapat tayo maging mas maingat. Hindi natin dapat isiping magdulot ng anumang pinsala sa iba, ngunit dapat din nating bigyan ng higit na kahalagahan ng pagtatanggol sa ating sarili. Napakahirap para sa amin na magkaroon ng oportunidad na ito na lumabas at mag-aral. Sa makatuwid, dapat tayong maging mas maingat at alerto.
Ang sabi ng dalaga, sige kung ganun, ako, Jasmine, tingnan mo, parang si Chubby Wadley at ang lalaking iyon ang nasa likuran namin. Panipi, sinabi ni Mindy sa mahinang boses. Hindi namin kailangang pakialam sa kanila. Halika, tayo at uminom. Panipi, matapos magsalita si Jasmine, magkasamang lumakad ang dalawa sa isang kafe. Gerald, tingnan mo, hindi ba yon ang Diyosa? Mukhang kukuha sila ng kape. Panipi, hindi napansin ni Marvin at Gerald ang dalawang magagandang dalaga ngayon lang. Napansin lamang ni Gerald ang dalawang dalagita nang banggitin sa kanya ni Marvin ang bagay na ito. Hehe, bakit hindi natin sundin ang mga ito sa kafe upang masuri natin ang kanilang pag-uusap noon? Tanong ni Marvin. Sa palagay ko hindi ito magandang ideya. Paano kung napansin nila na pareho tayong sumusunod sa kanila? Hindi yun magiging mabuti noon. Panipi, sagot ni Gerald habang nakangiti siya ng mapangiti. Huwag kang mag-alala, Gerald. Hanggat ako ay nasa paligid, hindi nila malalaman o mapansin na kapwa tayo ay sumusunod sa kanila. Dati sinisiyasat ko ang kanilang pag-uusap sa nakaraan at hindi nila alam na ginagawa ko iyon. Hahaha, kumita ang aking ama ng maraming pera sa kanila dahil doon. Kaya, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Halika, umalis tayo. Panipi, sambit ni Marvin habang tinatapik ang dibdib. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.